ingatan mo yung pananampalataya mo sa harap ng Diyos para hindi ikaw ang humahatol sa sarili mo. Kasi yung pananampalataya mo sa Diyos, magbibigay iyon sa iyo ng pagtitiwala sa Diyos dahil siya ang humahatol ng matuwid. Kaya nga sinabi ni Pedro na ang Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Bakit ang Diyos ang humahatol ng matuwid na dapat nating pagtiwalaan? Kasi nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Kaya hindi tayo ang dapat nahahatol kung ano ba yung matuwid. Kaya nga sa pananalangin, lumalapit ka sa Diyos, dapat sumampalataya ka. Ang sabi kasi sa 11:6 ng Hebreo, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ano ang aasahan mo kung ikaw ay may pananampalataya? Ang aasahan mo yung ganti o pakikinig ng Diyos na sinasampalatayanan mo na humahatol ng matuwid, na nakakaalam ng lahat ng bagay. Hindi tayo ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya pag dumadalangin tayo, ang dapat nating maging tiwala ay sa Diyos para kamtin natin kung ano yung hinihingi natin. Ang sabi sa 37:5 ng awit, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya, at Kanyang papangyayarihin. Ang dapat, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon at tumiwala ka sa Kanya. Ano ang maaasahan mo? At Kanyang papangyayarihin. Ang alin? Papangyayarihin niya ang matuwid. Kaya nga ang isa sa mga halimbawang ipinakita ng Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Ngayon, kung ipinagkatiwala mo ang sarili mo doon sa humahatol ng matuwid, tumiwala ka sa Kanya. Ano ang papangyayarihin niya? Ang hatol niyang matuwid, kasi siya ang tagapagbigay ng ganti. At sampalatayanan mo naman na tinanggap mo na, kasi ang sabi, tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin. Papangyayarihin niya ang Kanyang hatol na matuwid sa iyo na nagtitiwala sa Kanya, kasi siya ang tagapagbigay ganti. Ngayon, ano ang gagawin mo kung sumasampalataya ka? Lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na. Tinanggap na ang alin? Yung hatol niyang matuwid doon sa nagtitiwala sa Kanya, doon sa sumasampalataya sa Kanya. Kasi ang sabi, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Kaya kung gusto mo na tanggapin mo yung ayon sa pananampalataya mo, na ang pananampalataya mo, siya ang humahatol ng matuwid, tumiwala ka sa Kanya at Kanyang papangyayarihin ang hatol niyang matuwid. Sampalatayanan mong tinanggap mo na yung hatol niyang matuwid dahil siya ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kaya, kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso. Sampalatayanan mo yun na lalong dakila ang Diyos kaysa ating puso. At nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Kung sumasampalataya ka doon, ipinagtitiwala mo dapat ang iyong sarili doon sa nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Hindi mo hahatulan ang sarili mo. Kung hindi mo hinahatulan ang sarili mo, hindi mo hahatulan kung ano ang mas mabuti para sa iyo. Hindi mo hahatulan kung ano ang mas dapat na mangyari. Pagtitiwalaan mo yung matuwid na humahatol, na kung ano yung matuwid para sa iyo na nagtitiwala sa Kanya at naghahabilin ng lakad sa Kanya, papangyayarihin niya. Alin ang papangyayarihin niya? Yung matuwid para sa iyo na nagtitiwala sa Kanya, batay sa hatol niyang matuwid, dahil alam niya ang lahat ng mga bagay. Kaya kung nagtitiwala po tayo sa Diyos, hindi natin hahatulan ang ating sarili. Kung nagtitiwala ka sa Diyos, naiingatan mo ang pananampalataya mo, ang tiwala mo, ang Diyos ang humahatol ng matuwid. Kaya tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin. Kung ano yung pinapangyari niya, pagtiwalaan mo na iyon ang matuwid na hatol. Ihabilin mo ang lakad mo sa Panginoon sa pagtitiwala mo na siya ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. At Kanyang papangyayarihin. Ang alin? Yung nalalaman niyang matuwid. Kasi siya ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kaya kung ano ang pinapangyayari ng Diyos, pagtiwalaan mo. Dahil iniingatan mo yung pananampalataya mo na nasa iyo. Dahil mapalad ang hindi
sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Sinasang-ayunan mo bang ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay? Opo. Sinasang-ayunan mo bang mas alam ng Diyos ang mabuti kaysa sa atin? Opo. Kung sinasang-ayunan mo yon, huwag ikaw ang hahatol sa sarili mo. Ang Diyos ang pagtiwalaan mo. Pero kung nag-aalinlangan ka, paano ang isang paraan na naipapakita mo yung pag-aalinlangan? Sa talatang 23, nakadugtong ng ating binasa, ang sabi, ngunit ang nag-aalinlangan. Sino ang nag-aalinlangan? Yun yung humahatol sa kanyang sarili. Kasi ang sabi nga, mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain. Sino yung nag-aalinlangan na yun? Mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili. Yung humahatol sa kanyang sarili, yon ang nag-aalinlangan. Kaya nga sinabi ni Juan, sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Dapat wag mong hinahatulan ng sarili mo. Ipaubaya natin sa Diyos ang paghatol. Kasi dapat alam natin, siya ang humahatol ng matuwid. Nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Hindi dapat na ikaw ang humahatol sa sarili mo ng kung ano ang matuwid, kung ano ang mabuti para sa iyo. Ipauubaya mo sa Diyos yon, sapagkat ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Kaya kung anuman ang kalooban ng Diyos para sa atin, yun ang mabuti para sa atin. Yun ang tatanggapin natin kasi yun ang hatol niyang matuwid. At kung hindi ka naman sumasampalataya, alam niya din naman yun na hindi ka sumasampalataya. Kasi nga, nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Kaya nga ipinakilala ng ating Panginoong Hesukristo yon. Hindi naman siya nagkatiwala basta sa kahit na sinong pagtitiwalaan lang. Ang sabi sa 2.24 ng Juan, si Jesus sa kanyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila. Bakit po? Sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao. Sapagkat hindi niya kinakailangan na ang sino man ay magpatotoo tungkol sa tao. Sapagkat nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. Doon sa nakakaalam ng isinasaloob ng tao, alam niya kung sumasampalataya o hindi. Kaya nga, alam din ng ating Panginoong Hesukristo kung sino yung hindi sumasampalataya. Kung sumasampalataya naman tayo, humingi tayong may pagkakatiwala. Pagka humihingi tayo na may pagkakatiwala, ang sabi ni Juan, ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo ay humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Ano ang ibig sabihin ng dinidinig tayo niya? Kung ayon sa kalooban niya yung hinihingi mo, mangyayari. Kasi kung ano yung kalooban ng Diyos, nagkapareho kayo. Yung mangyayaring kalooban niya, yon ang gusto mo, mangyayari yon. Kung ang ating pagkakatiwala ay siya ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay, inihabilin natin ang ating mga lakad sa Kanya, nagkakatiwala tayo sa Kanya, Kanyang papangyayarihin. Ang alin? Yung ayon sa matuwid na hatol niya, kung ano yung mabuti para sa iyo na sumasampalataya. Dahil alam niya naman kung sumasampalataya ka o hindi. On the other hand, ganoon din naman yung hindi sumasampalataya. Mangyayari din kung ano ang kalooban ng Diyos doon sa hindi sumasampalataya, batay sa hatol niyang matuwid. Dalawang klase kasi, may sumasampalataya, may hindi sumasampalataya. May nananalangin na hindi naman sumasampalataya at may nananalangin sumasampalataya. Ngayon, kung nagtitiwala tayo sa Diyos, sumasampalataya tayo talaga. Hindi kasalanan ang nagagawa mo kapag ka ikaw ay humingi sa Diyos dahil lumalapit kang may pananampalataya. Pero kung lumapit ka, wala ka namang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Bakit? Ang nagagawa pa nun, kasalanan dahil nag-aalinlangan. Kaya, ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Bakit hindi sa pananampalataya? Ikaw kasi ang humahatol. Hinahatulan mo yung sinasang-ayunan mong ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay, pagkatapos ikaw ngayon ang hahatol ng kung ano ang gusto mo. Marunong ka pa ba sa Diyos? Pagka para sa iyo, mas marunong ka pa sa Diyos, hindi ka sumasampalatayang ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kaya po, ang lundo natin lagi,
Magtiwala tayo doon sa pinapangyayari ng Diyos. Kung tayo po ay sumasampalataya at inihahabilin natin ang ating lakad sa Panginoon, ipinakikilala natin ang ating kahilingan sa Diyos, tumiwala tayo sa Kanya na papangyayarihin niya kung ano yung ayon sa matuwid niyang hatol. Kung ano ang pinapangyayari ng Diyos, pagtiwalaan mo na yun ang ayon sa matuwid niyang hatol kung sumasampalataya ka sa Kanya. Hindi yung pag hindi nangyari ayon sa gusto mo, papasok na yung pag-question mo sa Diyos. Bakit ganon? Bakit ganito? Ang dapat maintindihan natin, kung inihahabilin natin ang ating lakad sa Panginoon at nagtitiwala tayo sa Panginoon, sumasampalataya tayo sa Kanya. Ang pagtitiwala natin dapat, papangyayarihin niya ang ayon sa matuwid niyang paghatol. Hindi gaya ng ang sabi, magpapaalam daw. Magpapaalam po sana kami Pupunta po sana kami sa Maynila. Ito nga po, bumili na po kami ng ticket. Meron na po kaming ganito Meron na po kaming ganon. Paalis na nga po kami bukas. Nagpapaalam ka ba nun? Hindi ka nagpapaalam. Nag-i-inform ka na lang. Ang pagtitiwala sa Diyos doon sa kung ano ang matuwid niyang paghatol, yun ang kanyang papangyayarihin. At kung ikaw ay sumasampalataya, papangyayarihin niya ang matuwid niyang hatol para sa sumasampalataya. Pero hindi ibig sabihin kung hindi sumasampalataya ay hindi niya papangyayarihin. Papangyayarihin niya yung matuwid niya namang hatol para doon sa hindi sumasampalataya. Kaya po dapat naiintindihan natin ang kahalagahan ng ating pananampalatayang maingatan ang pagtitiwala nating ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay at siyang dapat nating pagtiwalaan na nagbibigay ng matuwid na paghatol. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. At sa ating